After that incident o matagal na, kung hindi nag-viral yung video, hindi na confiscate? General Torre, Your Honor, what happened sa baril niya? Sandali, General Torre. sagutin Ang ko lang baril po. mo, o sige. Your Honor, noon nasa Galas Police Station po kami, before kami maghiwa-hiwalay, nag-aareglo na kami, hinanap po ng investigador yung papeles ko, ng baril ko. Nilabas ko po yung PTC, registration, LTOP. Sabi ko, pwede ko ring kunin yung baril ko sa bag ko, ilalabas ko. Okay lang ba? Sige po, tanggalan niyo po ng bala. Tinanggalan ko po ng bala. Binigay ko po sa investigador. Sabi ng investigador, Gonzales, pwede bang i-turn in mo ito sa amin dahil sa insidente? Sabi ko, bilang dating pulis, alam ko naman kung walang file case at kompleto ang papers ng baril ko, siguro hindi na kailangan i-turn in. Not unless may magpa-file ng kaso sa akin. However, sabi po nung investigador ko, kasi sabi ni CO, tayo pong mga PNCO, pag sinabi ng CO, sumusunod po tayo kaagad. Kaya ang sagot ko po, sinabi ba ng CO ninyo? Oo, Sargento, sabi niya. O sige, iwan ko na. Resibuhan nyo, turn in ko. Ganun po ako kadaling nag-turn in po ng baril ko po. Okay. So, kinuha pala, kinumpiskate talaga pala ang baril mo. Yes. Doon sa Galas Station. Yes, Your Honor. Kinuha, kinumpiskate? Opo. After that incident? Yes, Your Honor. Okay. General Lucas, afterwards, ano nangyari na? Sir, nung nakita namin yung video na lumabas nung August 27, that was Sunday, I immediately called up General Torre kung na-identify yung bumunod sir ng baril. So immediately thereafter, binigay sa amin ni General Torre yung report. So on that day, nirevoke namin yung LTAP ni Mr. Gonzales, which consists of 4 firearms, 3 caliber 45 and 1 caliber 9mm. Thereafter, noong August 28, kinonfiscate na namin yung 3 baril niya. Yun, Honor. Ilang baril? Sir, 4 po yung nakaregister sa kanya, 3 caliber 45 and 1 9mm. Nasa custody na ninyo ngayon ang mga baril niya. Yes, sir, yung 3 po. Yung isa kasi po, sir, yung sinurrender niya sa Galas. So, pwede pa siyang magkakaroon ng... nirevoke niyo lahat ng papeles niya. Yes, Your Honor. So, pwede pa yung maibalik sa kanya, hindi na? Sir, it will depend upon the discretion na ng FLRRB, pero kasi yan yung board na nagdi-determine kung pwede pa nating restore o hindi. Pero as the approving authority, hindi na po pwedeng magkaroon ng firearms si Mr. Gonzales. Dapat lang, kasi mamaya magdadrive siya, makahagip na naman ng sasakyan yan. Baka bubulot na naman ng baril yan. Alam mo, ito meron dito sa grounds for revocation, cancellation, or suspension of license or permit. The chief of the PNP or his authorized representative. Sa firearms law ito kayo, alam naman niyo itong firearms law. IPO kayo The chief PNP or his authorized representative may revoke, cancel, or suspend a license or permit on the following grounds. Nakalagay dito, letter F. Dismissal for cause from the service in case of government official and employee. Was he dismissed from the service? Initially, sir, he retired, but eventually, sir, noong 2018, kung hindi po ako nagkakamali, he was dismissed. Yes. So, bakit siya na-issuehan ng PDC-4? Sir, because yung firearms niya is na-register yan before pa, sir, siya na dismiss or nag-retire. Pero ito lumalabas sa klaro.
na kulang yung data natin dyan sa EPO. Kasi kung nakita lang ninyo doon sa database ninyo na, uy, dismiss pala ito ng police, dismiss from the service, ganito ang kaso, dapat hindi na ito na-issue ng PTC4. Di ba? Supposedly, sir. So, meron na kaming measure, sir, na ginagawa, sir, para matrace namin yung mga na-dismiss, sir, na mga nasa gobyerno. The license was renewed last 2021, sir. So, dapat meron kayong database para dito, para hindi kayo may mulusutan. Ngayon, tingnan nyo, nakita yung weakness ninyo. Nakita ang weakness ng EPO as far as data is concerned, na kulang kayo ng data. Had it came to your attention na ito pala siya dismiss na police, hindi nyo yan may issue ng PTC4. Am I correct? Yes, Your Honor. Oh.